Mga bawal at dapat gawin ngayong Ghost Month 2024 ayon kay Master Ang. Sasapit ang Ghost Month ngayong taon mula August 4 hanggang September 2, 2024. Gaganapin ang Chinese Ghost Festival sa August 18. Ito ang pang-15 araw ng naturang buwan para gunitain ang mga namayapang kaluluwa na hindi matahimik. Marami ang nangangamba sa pagsapit ng Ghost Month dahil ito ang pinakamahalagas na mga araw sa buong taon ayon sa tradisyonal na paniniwala. Mas maraming nagkakasakit at di magandang nangyayari tuwing Ghost Month. Ito ang paniniwala. Binubuksan ang mga pinto ng impyerno sa panahong ito, kaya panandali ang nakakalabas ang mga ghost o masasamang espiritu. Sila'y mga gutom at naghahanap ng pagkain. Habang naghahanap ng pagkain, may tendency na gumawa sila ng mga gulo at bubulungan ka. Di naman ibig sabihin na may magaganap na lagim. Ang intensyon ng mga ghost ay para guluhin ang iyong utak, para gumawa ka ng mga bagay na di ka nais-nais na hindi mo naman talaga normal na ginagawa. Ito ang paliwanag ni Master Ang. Subalit ayon naman sa mga dalubhasa sa Feng Shui, walang dapat ikatakot kung armado ng proteksyon at panalangin. Narito ang ilan pang tips na mga pwede at di pwedeng gawin ngayong Ghost Month. Number 1. Laging magdasal. Iba yung pagdarasal daw ang pinakamalakas na panlaban sa mga masasamang espiritu. Likas nilang didikitan ang mga taong maiitim ang budhi at mabibigat ang konsensya. Kaya, kontrolin mo ang iyong sarili. Kailangang maging mabait. Iwasan ang gulo at ang pagiging mainitin ang ulo. Higit sa lahat, magdasal ka, maging palasimba. Malaki ang maitutulong ng pagdarasal. Number 2. Manatiling positibo. Idiniin ni Master Ang kahalagahan ng pagiging positibo sa buhay. Kailangan gawin itong lifestyle. Hindi naman porket pumasok ang Ghost Month ay mamamatay na tayo. Ang intensyon ng mga ghost ay manggulo lamang. May mga tao na kahit hindi naman Ghost Month ay sadyang napaka-negative. Ang nakikita ay puro mali at puro pangit. Lahat ng iniisip niya sa tao, may gagawing masama sa kanya. Kaya kailangan, lalo na ngayong Ghost Month, have a positive mindset para positive din ang energy na maa-attract mo. Next, magdubli ingat. Mainam maging maingat ngayong Ghost Month. Bawal umuwi ng gabi. Protektahan ang kabahayan. Ritual ng paglilinis at pag-aasin bago ang Ghost Month ang pinaka-basic ngunit pinaka-mabisa. Mag-double lock din at i-double check lahat ng power ng kuryente, source ng apoy at iba pa bago iwanan ang kabahayan. Huwag munang mag-swimming. Delikado ang lumangoy-langoy sa dagat pati na rin sa mga swimming pools dahil na rin sa paniniwalang sa tubig nag-aabang ang mga masasamang kaluluwa. Dito raw sila naghihintay ng pagkakataong manglunod ng mga nabubuhay at makipagpalit pwesto para sa kanilang pinanggalingang lugar sa impyerno. Kaya't iwasan hanggat kaya ang mga swimming activities maging ang iba pang risky na gawain sa panahon ng Ghost Month. Kahit mismo sa banyo, maging maingat upang maiwasan ang disgrasya o ang pagkadulas. Iwasan ang dilim. Likas daw sa mga kaluluwang magtago sa mga madidilim na lugar. Kaya naman, panatilihing maaliwalas ang kapaligiran pati na rin ang ating kasuotan. Pinupuntuhan ng mga ghost ang mga dark places. Bago magsara ang pinto ng impyerno, yang mga ghost ay babalik. Ngunit ang iba, di na bumabalik kasi nagugustuhan na nila ang mga lugar na kanilang napuntahan. Kaya doon na sila nagtatago. Pagdating sa ating mga OOTD, suhesyon ni Master Ang na huwag munang magsuot ng kulay itim. Kahit yung dark blue, kinoconsider itong bawal dahil nagmumukhang itim sa malayo. Iwasan pati ang plain na bright colors kagaya ng red.
Gawin ang ritual pangontra sa negative vibes pag naglilipat bahay. Maraming nag-iisip na bawal munang tumuloy sa bagong tirahan pagsapit ng Ghost Month. Kung hindi naman daw ito maiwasan, mas magandang itakda ang blessing ng bahay sa mismong araw ng paglipat. Dapat ay nalinis na din ang bahay sa araw na hindi pa sakop ng Ghost Month. Kailangang puno ang lagayan ng asin at may mga asin sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa medyo madilim na lugar. Dapat well-lighted din ang bahay, kaya't iwasan muna ang pag-off ng ilaw kahit gabi. Ang altar ay dapat nakadisplay din at mas mainam kung lagi itong may bulaklak, nakasinding ilaw at alay na pagkain sa panahon ng paglipat. Ang asin. Isa sa pinapahalagahan ng kulturang Intsik ang kanilang asin, kaya nga kasama ito sa kanilang 5 flavors. Bukod sa pambugaw ng mga masasamang espiritu, nakakatulong din itong manghatak ng good karma. Dapat lagi tayong may asin saan man tayo pumunta. Maglagay kayo ng asin sa inyong pouch, sa bag, sa bahay. Ilagay ito sa baso at ipwesto sa gilid ng pinto sa may entrance para walang pumasok na negative vibes. Kahit walang mga lucky charm, ang asin ang pinakasimple ngunit pinaka-epektibong panglaban para mas magiging matiwasay ang ating Ghost Month. Huwag mag-invest at magsimula ng negosyo sa Ghost Month. Ang panahon ng Ghost Month ay panahon ng paghihigpit ng sinturon, lalo na para sa mga Tsino. Dahil sa paniniwalang puno ng negatibong enerhiya ang paligid, ay hindi rin magiging maganda ang daloy pati ng kaperahan. Pumili ng maswerteng araw kung ikaw ay mag-i-invest o magbubukas ng negosyo upang maging maganda ang outcome ng ipupuhunan mo. At ang Ghost Month ay hindi maswerteng panahon, kaya't iwasan mong mag-invest sa panahong ito.